Don't just read this alone. You will never understand it using your own intellect. Marami pong nagtangkang magbasa nitong lawyer, doktor, pero hindi nila maunawaan. Alam niyo kung bakit? Hindi edukasyon ang susi para maintindihan to. Kasi may mga kilala ko hindi nakatapos ng pag-aaral pero iba ang pagkaunawa nila rito. Bakit? Kailangan pag binabasa natin to may tulong ng banal na spirito. Why? Because it is the Holy Spirit that illuminates the Word of God. Na parang pag binasa mo siya, parang buhay na buhay siya. Na kahit na physical need, pangangailangan ng emosyon, at pangangailangan ng spirito, sumasagot ang Diyos. Balik mo yung verse, hindi nila ako mag-gets. Physical, pastor? Yes. Ano sabi ng scripture? The Word of God is alive and active, alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting through between the soul and the spirit. Asa ng physical, pastor? Hindi pa tapos eh. Between the joints and marrow. That's physical. Asa ng soul? Between the soul and between the spirit. Hey! Physical, emotional, and spiritual need, all are being addressed by the Word of God. And this Word of God exposes the innermost thoughts and desires. Ibig sabihin, every time you read the Word, mga kapatid, it illuminates. Parang nagkakaroon ng liwanag. Halimbawa, pumasok ka sa isang kwarto, patay ang ilaw, kakadayat mo, nangayayat ka, di ba? Kakadayat mo, yung singsing mo nalaglag. Gumulong ngayon sa madilim na kwarto. Ano ang una-una mong gagawin? Buksan ng ilaw. Very good. Pagbukas mo ng ilaw, ang tanong ko, pagbukas mo ng ilaw, yung ilaw ba iilaw lang sa singsing mo? Hindi. Iilawan niya yung buong kwarto, at dahil may ilaw na yung buong kwarto, yung singsing mo makikita mo. Tapos magugulat ka yung pustiso mo, nalaglag din pala. Nagkikasi sinasabi ko, kaya kapag ang Word of God binasa mo, iilawan niya yung buong buhay mo para makita mo kung ano yung hinahanap mo. Listen, pero minsan kahit hindi mo hinahanap, papakita ng Diyos. Amen. Ganun ka makapangyarihan ng salita ng Panginoon kasi ang sabi nga ng Psalms 119 verse 105, the Word is the lamp unto our feet and a light unto our path. So, everybody say lamp. Lampara. Now, ang lampara, katulad nito, pag gamit mo ba to sa kagubatan, maiilawan ba yung buong gubat? Ang galing ah. Parang alam na, narinig nyo na to sa akin, no? Amen? Pag ilaw mo yung lampara, hindi niya maiilawan yung buong gubat, pero maiilawan niya yung susunod mong hakbang. Correct? Pero hindi lang naman lamp eh. Sabi ng scripture, balik mo yung Psalms 119. The Word of God is a lamp to guide and a light for my path. So yung lampara, kaya niyang ilawan yung susunod kong hakbang. Pero yung ilaw, kaya niyang ilawan yung aking daraanan. So ibig sabihin, anumang pangangailangan ko para sa next step, kaya ng Biblia. Anumang pangangailangan ko for the next 2 years, kaya ding ipakita ng salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Word of God hindi lang short term. Kaya niya sa iyo magbigay ng long term direction. Because the lamp illuminates your next step, but the light will illuminate the whole forest. It brings relevance for your everyday experience. What a powerful word.